Dapat po bang pangambahan ang pabago-bagong kulay sa malambot na dumi ng baboy natin? Aalamin po natin ang solusyon pagkatapos po ng intro. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Magandang araw po sa ating lahat mga viewers. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay tungkol po sa katanungan ng isa nating kababayan dyan na nag-alaga din po ng baboy. Siya po si Kabayang Melissa J. at ito po ang kanyang katanungan. Sir Dudong or Kuya Dudong na lang po nakabili po ako ng 3 piglets kamakailan lang. Ang sabi ay 45 days na daw sila at starter na ang feeds. Sinabi po nila na na-vaccine na daw at na-deworm. Deworm is purga, no? Pero napansin ko po na black ang stall nila. Paiba-iba din ang consistency. Minsan buo, madalas basa, at minsan parang nag-scouring or nagtatae. Guys, pasintabi lang po sa mga kumakain dyan. Binabawasan ko muna ang feeding kasi baka nasubrahan. Pag black stool po ba, meaning may sakit sila? Paano po ako nakakasiguro na na-vaccine na sila at na-deworm or napurga na? At safe po ba na ulitin ko yon? Sana mapansin po at kailan po dapat ako mag-alala sa paiba-ibang consistency ng stalls at dumi nila? Ang black stool po ba ay indikasyon ng anong sakit? Sana mapansin po kasi need ng urgent solution. Maraming salamat po. Maraming salamat din po madam sa iyong katanungang iyan or sa concern na iyan. At dahil po dyan, marami po tayong mga kababayang kahag-resource na baguhan pa lang sa pag-aalaga po ng baboy na matulungan man lang natin na maalayan ng mga simpleng paraan o idea kung paano sulbahin ang pag-scouring sa baboy, no? At sasagutin ko po yan, ang mga katanungan na yan, na naaayon lamang po sa sarili kong karanasan dito po sa aking pangpinubring babuyan. Pero guys, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po, then click the bell ring ang all na yan, para po updated ka palagi every time na may mga bago akong upload dito po sa aking channel. At pakilike mo na rin po para sa algorithm. Maraming salamat po. Dahan-dahanin lang po ni Dodong magsalita para atin pong maintindihan. Kahit simpleng idea lamang po ang ating makukuha dito sa video na ito. Ito na po madam ang sagot ni Dodong. Number 1, sa edad nila na 45 days old since birth, kung iyo pong nanaisin, suggestion ko lamang po ay pwede mo pa silang ibalik sa pre-starter stage ang mga biik mo na iyan. Dahil ang pre-starter ay ipinapakain sa biik sa gulang na 36 days hanggang 60 days old since birth na edad. Samantala, ang starter feeds naman ay ipinapakain sa baboy sa edad na 60 days hanggang 90 days old since birth na edad. Yan po ang sa feeding program na sa feeds po na ginagamit ko ngayon at sa palagay ko ay maganda naman ang resulta sa feeding guide na yan. Base lang po sa karanasan ko last batch kong 8 batch fatteners na binili ko sa edad na 45 days old since birth at inalagaan ko sa loob ng 2 months and a half. Dahil maganda po ang lahi sa baboy na yon, ang dalawang baboy ay umabot po ng tig 95 kilos by the weight, no, sa live weight. Ang bawat isa yun guys. Meron ding 93 kilos, 86 kilos, at ang maliit na bunsong baboy sa 5 silang magkakapatid ay umabot ho lamang ng 70 kilos, no, 1 week bago po ako nag-dispose sa 4 sa edad na 2 months and a half. Since pagbili ko sa kanila. Sa 45 days na edad nila plus 2 months and a half na pag-alaga ko, ay saradong nagtapos sa grower stage na edad na 120 days old since birth. Hindi na po napakain ng finisher dahil nagmadali akong bininta noon dahil medyo mataas pa ang live weight sa panahong iyon. Nandyan po pala sa description mga baguhan ang link ng feeding guide para sa fatteners at meron ding link
sa dumalagang baboy o inahin. Pangalawang sagot ni Dodong ay huwag ka pong mangamba o kaya mabahala kung maitim ang dumi ng biik mo dahil normal lang po yan, lalo na kung pure feeds feeding ka sa mga baboy mo. Pangatlong sagot ni Dodong, base lang po sa sarili kong karanasan bilang isang small backyard hog raiser, sa nakikita ko po, depende rin po siguro sa klase ng feeds. Disclaimer lang guys ha, depende lang po siguro sa klase ng feeds. May mga feeds na parang mapusyaw ang kulay ng dumi kapag ito po ay dinudumi na ng baboy natin. Ewan ko lang sa inyong karanasan guys kung ano po ang inyong masasabi. Comment down below na lang po. Pang-apat na sagot ni Dodong ay kung nakita mong nag-scouring sila na nagbago-bago ang dumi nila, minsan basa, medyo basa, malambot at minsan ay talagang matigas pa at nahihirapang dumumi ang baboy. Minsan din ay nag-iiba ang kulay na parang may halong puti. Yan po ang dahilan kung bakit nagiging mapusyaw ang kulay ng dumi nila. Ang tanging opinion lang po ni Dodong sa ganyang status o kalagayan po ng baboy ay wala pong problema dyan kung masisigla o maliliksi pa rin naman sila. Ay tintokoy ko po yung biik ha, o baboy. At kung patuloy pa rin naman silang matakaw o malakas kumain, ganun din po sa pag-inom ng tubig ay okay lang po yan mga kababayan. Panglimang sagot ni Dodong, kung nakita mo na sobrang basa at kulay abo or kulay gray ang dumi nila, na may kasama pang katamlayan or pananamlay sa kanilang katawan, nawawalan ng gana kumain, pati na rin sa pag-inom ng tubig ay mahina na rin, laging nakahiga. Guys, sa ganyang kalagayan ng baboy ay kailangan mo na siyang bigyan ng gamot na Apralite ayon sa eksperto. Ihalo sa inuming tubig nila o kaya sa wheat feeds. Pang-anim po na sagot ni Dodong, kung sakaling nagipit or nakulang tayo sa budget, pambili po ng gamot, pwede po tayong gumawa ng natural na paraan, natural na mga paraan sa kung paano gamutin ang baboy na nag-scouring. Pwede po natin silang bigyan ng talbos ng kamuti, talbos ng dahon ng bayabas, pwede yon. Talbos dahon ng saging, uling, pwede rin po yan guys. Ginawa ko rin po yan dati ha. At iba pang mapakla or upload in Bisaya or Cebuano, mapakla na mga halaman o tanim na pwedeng ibigay sa baboy na nag-scouring. Bilang pangmadali ang pang-rescue sa baboy na walang ganang kumain, asukal o kaya Yakult pwede rin pong ibigay sa kanila. Ang pangpito po ay kung talagang malala na ang sakit ng baboy natin, halimbawa lang, hindi naman po natin hinihingi, kung malala na po ang karamdaman niya, coordinate to your brand technicians para mabigyan po ng antibiotic at vitamins ayon sa kanilang isasuggest sa inyo mga kahog raisers na baguhan dyan na pwedeng gawin sa baboy na nagkakasakit. Okay, so paano daw masisiguro na napurga na ang baboy? Ito po ang pangwalo ha. Paano daw masisiguro na napurga na ang baboy? Ito po, mga basic na palatandaan na napurga na ang baboy ay ang mga sumusunod. Healthy o masigla ang baboy. Yan po ha, healthy o masigla ang baboy. Sumunod, wala kang makikita sa balat o sa katawan ng baboy na mga maliliit na kulay pink or kulay pula na rashes. Galis kung tawagin ng mga eksperto. Kung may galis, kailangan pong purgahin ang baboy. Marami po siyang parasites, ibig sabihin kung may galis siya, kinakailangan pong purgahin yan mga kahog raisers na baguhan. Isa pa pong palatandaan na napurga na ang baboy ay makinis ang kanyang katawan or makinis ang kanyang balat. Depende po sa lahi ng baboy. Yan po ang simpleng obserbasyon or pag-analyze ni Dodong ha. Yan po guys. Depende po sa lahi ng baboy. May mga baboy kasi guys na talagang magagaspang po ang kanilang katawan, ang kanilang balat. So basta wala kang makikita ang problema sa kanyang katawan na hindi siya nagmukhang bansot, good na po yan guys. Basta wala siyang sakit, no? Ang pabago-bagong panahon. Tandaan po natin ha, ang pabago-bagong panahon ay isa rin po sa mga dahilan kung bakit biglaan na lang na nagkakasakit ang atin pong mga baboy. Kaya sikapin po natin na mabigyan sila ng vitamins ayon sa brand na gusto mong gamitin
para patuloy pong mapalakas ang kanila pong katawan or ang kanila pong immune system. Kung may iba ka pong suggestion mga kababayan dyan about sa ating topic ngayon, just comment down below na lang po. Tandaan po natin na ang bawat magandang bagay ay pwede nating matutunan kung atin pong nanaisin na matutunan para po sa magandang kinabukasan sa pamamagitan po sa gabay ng ating Panginoong Diyos. Kasama ko po sa mga baboy na ito ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement dito po sa aking small backyard piggery. May link po sa description kung paano ito gamitin sa ating baboy. Ito po ay mabibili sa Agri-Vet stores nationwide. Meron din pong dalawang link sa description sa mga nais pong mag-direct order. Kung may natutunan ka po sa video na ito, huwag mo pong kalimutang i-like ito at pwede mo rin pong i-share para po malaman ng ating mga kababayang baguhan pa lang sa pag-alaga ng baboy nang madagdagan din po ang kanilang kaalaman. Subscribe for more upload. God bless po guys sa ating lahat.